Alright, good morning ulit, no? Dito sa Davao City, sa labas ng bahay ni Tatay Digong sa may entrance area. Kung kanina vlog tayo doon, update sa likod ng bahay ni Tatay Digong sa may Global Township. Ito naman tayo sa loob ng Doña Luisa Subdivision, Teachers Village, Ecoland, Davao City. Kung saan situated nga ang bahay ng mga Duterte family ng Tatay Digong and Ma'am Hanelet Avancinia, Kitty Duterte. Yung kanyang standee. Anyway, so dahil update natin to dito, papakita ko daw sa inyo kung anong hitsura ng labas ng bahay ni Tatigong ganitong oras at sa ganitong petsa. So, 2:39 ng umaga, Friday, April 4, 2025. So, kumusta ang mga nag-vigil? Ayan, pagod. Pero laban lang kasi yung pagod na yan, pagod nila, pagod natin lahat, sakripisyo lahat-lahat. No? So, yung ating support kay Tatigong ay pinapakita ho natin in different forms. So mga taga Davao City kami dito ay ito nag-update kami mga live streamer, nag-vlog. So pinapakita namin sa inyo yung ganap. Tapos itong mga andito talaga sila, parang nagiging regular na talaga sila dito magbantay. Arrange yung mga kape, biscuits, no? Just in case na merong mga papunta rito, mapapadaan, bisita, makikipicture sa bahay ni Tate Digo ng mga supporter coming from different regions and provinces. So at least meron sila dito, andyan sila, yan, natutulog lang sila. Pero siyempre pag may commotion or merong mangyari, so ibig sabihin papunta rito yung tropa ni General Torre, which is yun ang pinakaantay natin. So ayan, magigising lang ulit kaagad sila. So yung setup ganito pa rin, no? So kapihan, meron dito sa likod ko, may kapihan din, hindi ko lang videohan. Tapos may parang receiving area na siya kung tawagin. Yan, may mga taong nakaupo, tapos nanonood ng TV. Ayan, papalipas sa oras. So very good, no? Malaking tulong din ang TV dahil yun for entertainment, kada paano hindi bored. Pero ako hindi ako pwedeng manood ng TV kasi lalo akong maantok. Seryoso. And yun ang ang mga tao dito. Sinabaangan dito mga panauhin natin, bisita. May mga vlogger pa dito, mga live streamer. So far wala na yata, baka tulog na sila. Anyway, update lang ha. So anong sitwasyon sa labas ng bahay ni Tatay Digong? Kumusta? May mga nagbabantay pa rin ba? Yes, meron po nagbabantay dito. And ito, birang isang halos araw-araw siguro. May absent ako since day 1. Ilang araw na ba ngayon? Pang ilang araw na ba? So 21 days na mula nung nag-speculate yung search warrant na isi-serve nila General Torre sa lahat ng bahay ng mga Duterte. So it's 21 day or day 21. So siguro mga isa o dalawang beses na ako nakapag-absent, nakapagpahinga talaga, no rest din na malala. So ngayon share ko sa inyo na gabi-gabi iba-iba ang hitsura ng mga tao na andito. So in short say, hindi siya bayad. In short say, hindi sila bayad, no? Walang talent fee. So ang mga tao dito salitan lang talaga na nagbabantay. Kung meron man talaga kung dito, yung parang masasabi ko na grabe yung efforts, grabe yung ginawang sakripisyo dito ay yung si ma'am, asan na yung babae na live streamer yan, ano? Ito pala si ma'am, yun, ano siya, gabi-gabi yan siya nagla-live streaming. I don't know kung kilala niyo siya. Live streamer siya, not sure kung Facebook or TikTok. I think TikTok yata siya. Kasi di ba sa TikTok yun yung pwede kang magpaakyat ng mga viewers, pwedeng sasama sa yung live streaming. Anyway, so yun siya, no? Consistent yan, gabi-gabi, walang absent yan. Tsaka ito si ma'am, yan natulog. Ang galing nila, no? So ang ginawa ko dito, ito si ma'am, binigyan ko to ng yung liniment oil nga, ulitin ko lang. Kasi yun lang yun na talaga yung maambag ko dito. Kasi hindi naman ako laging talagang overnight, no, na nag-vigil dito. Kumbaga parang daan lang, ganun, ilang oras na dadaan dito, video, live stream. So liniment oil, no, tsaka good thing naman is na-appreciate din talaga nila, like na-appreciate, malaking tulong, maganda daw effect, okay daw sa sa mga lamig o pagod, no. Siyempre kahit natutulog yung mga yun, hindi rin basta hindi rin sila basta nakapagpahinga, no. Iba talaga yung tulog sa bahay, iba talaga yung tulog sa ating mga sariling higaan, iba yung comfort. Pero ganun talaga, no. So ito yung sukatan talaga ng pagkakataon ng ating loyalty, hindi dahil kay Tatay Digong, hindi loyalty sa mga Duterte kundi loyalty bilang Pilipino.
sa ating bansang Pilipinas. Kasi itong ginawa natin to, hindi naman to para kay Tatay Digong or sa mga Duterte family, di ba? Hindi rin to para sa ating mga sarili, kundi para sa lahat, no? Para sa future generation. Kasi itong mama na ito, yan kasi yung ano eh, ako haakinan to, opinion ko to. Yan kasi yung yan kasi yung tao na yan, siya kasi ang pinaka nakitaan ko talaga ng potential na mag-lead sa bayan. Ibig sabihin, siya lang yung may kakayahan talaga, or siya lang yung parang mayroong mabuting puso. Mabuting puso para sa bayan, sa mga mamamayan. So, napakabait na tao niyan. Ibig sabihin, hindi siya mabait sa mga tarantado, siyempre, no. Mabait siya. Mapagmahal siya sa mga law-abiding citizens, lalo sa mga walang kalaban-laban at mga kawawang mga pangkat ng uri ng tao. Ano ba yung mga pangkat na uri ng tao? Mga bata, matanda, mga senior citizen, di ba? PWD, buntis, mga nag-aaral ng maayos, nagtatrabaho ng maayos, kahit napakahirap, hindi naman ikakayaman yung trabaho, pero nagtsatsaga, di ba? Tapos yun yung bibiktahimin ng mga adik, ng mga kriminal, hold-upper, lahat-lahat, diba? So yan, ayaw niya ang mga ganong klase ng tao, ng mga gawain ganon. Kaya andyan siya, galit siya para sa mga taong ganon, mga ganong elemento sa bansa natin. Okay, so balikan ho natin, no. So itong ginawa ho nating effort, hindi lang to sa aming mga taga Davao, hindi lang mga taga Mindanao, taga Visayas, Luzon, or mga OFW, no, kundi tayong lahat bilang Pilipino, no. So ano ba ang mga paraan natin para masuportahan natin itong mga Duterte family, kung saan sila kasi yung natin pinakaalas, di ba? Sila yung pinakahuling baraho natin na magdala sa ating bayan patungo sa kasaganahan, kaligtasan, pagkakaisa o na pamantawag dyan. So yun, di ba? Yan yung mga Duterte lang. Kaya natin yan sila sinusuportahan, hindi dahil magkakaroon ng personal interest. Hindi tayo magkakaroon ng gain, no. Hindi siya pang self-vested interest ang ating support. Hindi gaya sa iba sa mga nakasanayan natin ng mga kakilala natin, di ba? Na sinusuportahan lang yung mga politics kasi nasa sila, kasama sila sa payroll, di ba? Meron silang bayad na tinatanggap na buwan-buwan na trabaho. Tapos to support talaga sila sa kailang politician, sa kailang mayor, sa kailang governor, or sa kailang presidente, tsaka sa kailang kapitan. Kailangan suportahan nila yan kasi the moment na yung mga yon ay matatanggal sa trabaho, ibig sabihin na hindi na manalo ulit sa kailang posisyon, edi sila ang mga mawawalan ng trabaho, di ba? Kasi siyempre, bagong mayor, bagong administration, bagong empleyado, ganun yun, no? Napakadalang lang. Ito lang yata din ang pagkakaalam ko, si Tatay Digong ang parang naging presidente na nagre-retain siya ng mga dating mga cabinet secretary. If I'm not mistaken, parang si Briones. Tama ba ako? Sino bang mga cabinet secretary ni Tatay Digong na minana niya kay Pangulong Pinoy? I don't know, no? So let me know to comment box kung meron ba, pero parang pagkakaalam ko meron yun eh. So yun lang, no, yung update natin dito sa Davao City, sa labas ng bahay ni Tatay Digong sa may Doña Luisa Subdivision, Teachers Village, Icolan, Davao City. So bakit nga ba may mga nagbabantay dito, nag-i-effort? Kasi nga para sa atin din, no, para sa future generation natin, kaligtasan. Kasi siyempre Duterte, no, tapos mamanahin siya ni magmamana si VP Sara, siya yung mapapatuloy sa ligasiya ni Pangulong Duterte. So sino pa? Si Mayor Basti Duterte, si Kong Pulong Duterte, Omar, andyan si Omar, no, the rising in the great politician in the making. Actually hindi na siya in the making kasi nasa politics na siya, kapitan, tapos this time magiging siya representative sa 2nd district. And of course Rigo Duterte, no, city councilor yata ang tatakbuhan niya. And Katie Duterte, di ba? Her Majesty. Sa bagay ko tinawag na Her Majesty kasi yan prinsesa yan heirs, di ba? Tagapagmana yan, hindi na mayaman, hindi na kayamanan hindi ng kingdom kasi wala namang kingdom si Tatay Digong. Davao Duterte, kasi ang Davao City, Duterte country kung tawagin. So kung meron mang mamanahin si Katie Duterte sa kanyang tatay, hindi yung karangyaan at kayamanan, kundi yung bokasyon, no? Bokasyon na magsilbit, maglingkod sa bayan, di ba? Pangalagaan ng mga mamamayan at mga nasasakupan. So napakapambihirang yan, tahas or bokasyon, di ba? Na mapipili mo sa buhay, yung mag-serve ka. Okay lang sana kung magnanakaw ka, kurakot, okay lang yun kasi
billion din talaga kikitain mong pera, di ba? Sa pagnanakaw. Pero kung ganyan na ano, estilo ng pamamahala ng mga Duterte na sahod lang, alam niyo 'yun? 'Di ba? O wala nga mabibili, wala nga bahay na ano yan eh. Maganda like, yung sabihin maganda ang bahay na to ha. Huwag na tiisin mo din yan kasi kita paano nasa subdivision, 'di ba? So wala sila sa ano sa talagang pinakamahirap na lugar. Pero hindi siya talaga itong lugar na to. Teachers Village to eh. 'Di ba? Ang Teachers Village parang NHA, Home Association or parang ano, parang loan, pag-ibig, mga ganun, 'di ba? So yan ang bahay ni Tatay Digong. Napakasimpleng tao, pamilya, natatalino, abogado, pero wala, mas pinili lang magserbisyo ng tapat sa bayan. So yun yung mamanahin ni Kita Duterte, ang Davao City, ang ano, Duterte country is equivalent to Davao City, parang ganun. So syempre ang kung gusto niyang mag-serve din sa buong bayan, sa buong bansa, abay lalong mahirap yun. Pero kasi ang daming matatalino sa Pilipinas, ang dami, marami naman matatalino, matatapang, magagaling, may puso din sa mahihirap, sa kababayan, hindi sa mahirap, sa lahat, no, in general. Pero hindi lahat kagaya nito ng mga Duterte na meron talagang ano, guts, no? Merong puso, mayroong drive na i-serve ang country, i-defend ang mga defenseless citizens, di ba? So bilang lang marami mga galing, matatalino, may puso, may tapang, malasakit, pero hindi lahat mayroong charm, hindi lahat mayroong ano, kasi na yan eh, ang tawag dyan ay hindi labas sa bokasyon, kumbaga parang call yun, no? So parang nasa propesya na darating yung, kumbaga balikan natin mga siguro mga 1950s 40s, diba? So parang nasa propesya na darating yung araw na magkakaroon ng ano, taga Norte at taga Mindanao, taga South, di ba? Aguila versus Tigre, parang ganon, no? So nakasulat siya sa propesya. Yun. Si Toma Duterte talagang pinanganak to dito sa mundo para maging ano, maging captain, no? Magiging tatay, nanay, para magiging leader sa bansa ng Pilipinas. So hindi tayo makapag-intay sa 2028, pero sige lang, bago mag 2028 huwag tayong mag fast track, no? Ano muna tayo, May 2025 So yun na siguro ang update dito sa Davao City, sa bahay ni Tatay Digong. May mga nagbabantay pa rin naman, marami din to. Ang iba tulog lang, kami naka ano, paidip-idip lang, no? Standby lang sa gilid. So that would be all. Ikot ko lang kayo ng konti, siyempre ano, parang for more perspective sa lugar. So yung mga ano natin, soaking vlogger dito na mga live streamer na napakasisipag, wala sila ngayon, no? Absent. Siyempre deserve din na magpahinga. Tito Tans, wala si Tito Tans. Andyan. Ayan pala si Tito Tans. Present yan lagi, no? So ano yan, regular dito, which is malaking tulong ho yun, no? Para sa mga update. Okay, yung ating mga ano, mga volunteer, mga lawyer. Okay, so we're done, ha. So naikat ko na kayo dito, naipakita ko na sa inyo yung lugar, yung hitsura, sitwasyon. Yun lang. Sus, kung may pera lang o marami, talagang dami kong pwedeng gawin, no? Mga pagkain, snacks na talagang ano, hindi yung basta kape lang tsaka Skyflix. Panigurado na ano, nakasawa din yun, ha. Pero wala, yun lang yung ano, yun lang yung abot natin dito. At natin mga nagbibigay ng mga OFW, mga kababayan natin. So yun lang yung afford, siyempre, di ba? Availability natin. At least meron, may kape tsaka biscuits. Pero kung may pera lang ako, talaga marami. Bibilang maraming ano, pagkain. Yung itlog, alam yung itlog? Yung itlog, yung fresh eggs, no? Pwede ko siyang sunny side up sa umaga. Basta pang ulam nila. Kasi nung ano, one time ako napadaan dito, alas 8 ng umaga yun, alas 7. Late pa sila dito mag-almusal. Yung ulam nila almusal, ano, yung pansit canton, yung ano ba, yung ano, yung Lucky Me. Pwede pala yun. Kasi para sa akin snacks lang yun eh. Pero dito ginagawa lang pang ulam. Yan sila ma'am dyan, oh, sa harap. So kung pansit canton tsaka may itlog yun, masarap yun. Sige lang.
ano, didiskarte ako, no? Makakadiskarte. Like, siguro isang tray ng itlog. Ilan ba piraso ang tray ng isang itlog? Ano yata? 30 pieces, di ba? Pwede na yun. Daily. Araw-araw. Hindi naman nakakasama ang itlog. Healthy naman yun. Food for the brain ang itlog, ha? Pampatalino yan. So, minsan, ano natin, bigay tayo ng ano dito, itlog. Pwede nga. Dapat nga kanina, eh, no? Kaso, wala pa akong masyadong kapirahan. So, may mga ano dito, mga obligasyonis din. Sila ha. So, kung kayo nakapanood dyan ngayon, pwede kayong mga FW, for example, nanonood ka na ito, pwede kang magbigay ng 200 pesos sa iyong kamag-anakan dito sa Davao City. Utosan mong bumili ng itlog. Hindi ko alam kung 200 pesos isang tray na ba yun. Kasi dati, naalala ko dati, nung ako sa Manila, ang bili ko sa isang tray ng itlog ay 180 pesos. Pero matagal na yun, no? Like, pandemic, wala pang pandemic or after pandemic, So, 180 yung isang tray ng itlog. So, di ko alam kung magkano na ngayon. Siyempre, inflation. Tumaas na yung, yung bilihin, presyo. Itlog, basic yan. Basic necessity. So, baka mahal. So, malaking tulong malaking tulong yung itlog, isang tray o dalawang tray para siyempre 60 pieces kasi marami sila dito, eh. Sige lang, no? So, huwag kayong magbigay ng pera. So, dito bawal. I mean, hindi sila natanggap. Hindi naman bawal, pero hindi sila natanggap. Ang tinatanggap na pagkain, tubig. So, yun lang, ha. Napintuhan ko lang na open up for lang sa inyo. Just in case lang ba na gusto niyo mag-share ng pagto 200 pesos. 200 pesos kasi itlog na ang target natin. Isang tray. So, merong isang dyan, tambak at least pagka umaga, almusal sila, di ba? Meron silang madadagdag sa ulam nila na pansit canton, Lucky Me, tapos sunny side up na itlog.